A pure-blooded Filipina. Pinatunayan talaga ni Katrina Legado na taliwas ito sa mga sinasabi ng iba na half-is lang ang pwedeng makaangat sa mundo ng pageantry kapag i-represent nila ang Pilipinas. Malaking sampal talaga ito sa mga taong medyo mababa ang tingin sa mga pure-blooded Pinoys na ang sa tingin nila ay mga half-is lang ang pwede daw na magkaroon ng placement sa mga international pageants o kaya manalo rather than yung mga representatives na pure-blooded Pinoys. By the way, eto nga pala yung dalawang latest winners ng Miss Supranational from the Philippines na both ay pure-blooded Pinays. Kaya naman, eto na ang aking official review sa pagkapanalo ni Katrina Delgado as Miss Supranational 2026, the second from the Philippines. Let us start with my review sa Q&A ni Katrina Legado. So the question, although hindi siya exact, ang tanong kasi sa kanya is, please tell us the moment you stop trying to be the woman who you want to be and started as the woman who you meant to be. So, yung parang pagod ka na sa pagta-try hard, no? So, ang sagot niya dito is, I always believe that we should never fit into a mold. So, we are perfectly imperfect. I am someone who struggles with perfection. So, I am here today doing my best and becoming my best version. And dito yung parang itinanim niya na she belongs here in Miss Supranational by saying na, I know I belong, I know a place for me, and this is becoming Supra, above and beyond. Although hindi man manalo, pero malaki ang place sa kanyang puso ang bilang isang kandidata sa Miss Supranational. I believe aware si Katrina na ang isa sa mga pinupuna sa kanya ay yung Q&A. However, hindi ito hadlang para sa kanya para i-express yung sarili niya. So, alam kasi natin na ang Pilipinas ay sobrang OA sa pagiging critic sa grammar. And minsan, ito yung isang basis natin sa pagiging matalino porque fluent kang mag-English. Tapos yung mga iba na hindi fluent mag-English o kaya nag-stutter vovo na agad. Meron din tayong isisingit regarding sa previous post ng isang former representative ng Pilipinas sa Supranational. Ang sabi kasi dito is, siguro hindi makakapasok ang mga pure-blooded Pinoys sa international beauty pageants. However, kakainin talaga niya etong sinabi niyang statement kasi the first winner na Miss Supranational ay si Mutya Datul na pure Filipina at ngayon naman another pure-blooded Pinoy ang nanalo sa Miss Supranational na si Katrina Legado. Nakakalungkot talagang isipin na 2026 na ay meron pa rin mga colonial mentality ang kanilang mindset. Especially kapag ikaw ay naging representative na ng Pilipinas sa international pageants, tapos nasira lang niya ang tiwala ng mga Pinoy nung naging laitero siya at medyo mababa ang tingin sa mga pure-blooded Pinoys porque happy siya. Pag-usapan naman natin yung national costume ni Katrina Legado. Honestly speaking, gusto ko yung design kasi kakaiba yung pinakita niyang concept. So, embracing kung gaano ka-colorful yung culture ng Pilipinas. Especially kapag Panagbenga, which is one of the most loved na festivals dito sa Pilipinas, where we are using flowers as a symbol to showcase kung gaano kakulay ang mga festivities dito sa Pilipinas. So kung makikita nyo, para siyang gumamela style, or correct me if I'm wrong, or hibiscus, mga ganyan na pinagtagpig-tapi at naging national costume na hindi yung traditional na Filipiniana costume na usually nakikita natin sa mga previous editions ng mga Philippine representatives sa international pageants. As for my review sa pagpasok ni Katrina Legado from first cut until the top 5, I consider her as one of the, or even the darkest of the dark horses dito sa pageant na ito, Miss Supranational 2026. Kasi halos lahat ng nakikita kong hot picks, hindi Philippines yung nakikita nila, no, na makakapasok. Even top 20, wala pa nga ang Pilipinas Pero look at her now. She is now the second Pinay na nanalo ng Miss Supranational at binasag niya yung mga hot picks ng mga pageant vloggers, pageant analysts na proudly na di-display nila ang kanilang hot picks before the finals night. O diba?
Pagdating naman sa orange gown ni Katrina Legado, she is wearing etong parang Chinese collared style na gown, tapos pinusod yung hair niya to look more elegant. And mind you, I believe etong orange gown na to ang isa sa mga lucky charm ng Pilipinas, no, sa pagdating sa mga international pageants, kasi nga ang gandang tignan ng gown. And sa generation na ito or sa time na to, mind you, siguradong marami ang magsusuot ng orange-colored na gown sa mga iba't ibang kandidatas from other countries around the world kapag sasali sila sa mga local, regional, national, or international beauty pageants. Kasi iba talaga yung dating, no? Lalo na kapag inirampa ito ng maayos ng isang contestant, lalo na kapag danalo siya, no? And syempre naman, magiging additional points ito sa designer na nagpasuot ng gown sa winning candidate. Chinek ko rin naman yung mga comments ng ibang foreign pageant fans sa pagkapanalo ni Katrina Legado. Ang isang nabasa ko dito ay sabi nila, mukhang dark horse talaga si Katrina. Kasi hindi talaga siya sinasama sa mga hot picks ng ibang pageant vloggers, mapa Pinoy man or foreign, pero talagang lumusong siya hanggang sa huli, and then eventually siya yung nanalo bilang Miss Supranational. Tapos yung ibang comments naman, they find Katrina Legado pretty, tapos okay din yung kanyang facial structure. So kontento sila sa pagkapanalo ni Katrina Legado, and mas lalong lumaki pa yung respeto nila sa mga Pinoy pageant na contestants, kasi talagang pinatunayan ng mga Pilipino na consistent tayo sa pagkakaroon ng placement o kaya sa pagkapanalo ng mga crowns, lalo na sa Big Six ngayon. And lastly, malaking sampal talaga ito sa mga hindi naniniwala at medyo OA sa paghingi ng mga updates ni Katrina Legado, na to the point na naging negatrons or bashers na sila. Kasi yung mga ina-expect nilang updates ay medyo inamag. Kasi nga, ang ginawa ni Katrina Legado ay medyo silent type yung eksena niya. Yun nga lang, kinain nila yung kanilang pababash kasi nga nanalo si Katrina Legado. And for that reason, pinatunayan talaga ni Katrina, once again, uulitin ko, na hindi lang Hafiz ang may kakayahan na manalo or mag-place sa international pageant competitions, kundi na rin ang mga pure-blooded Pinoys na taliwas sa mga ibang Hafiz or colonial mentality na mga lumaki sa ibang bansa na medyo mababa ang tingin nila sa mga pure-blooded Pinoys. Pero gayon pa man, congratulations kay Kat Legado for being the second Pinay to win Miss Supranational title, na talagang pinatunayan niya na taliwas ito sa mga colonial mentality thinkers. So that's all, guys. Thank you for watching, and request na lang kayo kung gusto niyo ulit na mag-pageant review ako. So yun lang. Thank you and goodbye.